Hello guys, this is Batman Motovlog. Sa video na ito, magpapalit tayo ng knuckle bearing nitong Boxer CT150. Ano ba sinyalis na palitin na yung knuckle bearing ng Boxer natin? Pwedeng maluwag lang yung ating yung tornilyo, yung pinaka lock ng kanyang T-post, or maaaring durog na rin talaga yung kanyang bearing. Ngayon papakita ko sa inyo yung alugin natin yung ating manubela. So naka center stand yan. So maalog na yung ating yung T-post, no. Ang gagawin natin diyan, papalitan na natin ng knuckle bearing. Titingnan natin kung ball race pa ba yung bearing nito, or ano na siya, yung stick bearing. Ngayon babaklasin na muna natin yung manubela para makita natin. Tapos ang ipapalit nga pala natin ditong bearing or stick bearing is pang CT100. Ito yung papalit natin dito, itong bearing ng CT100. Sukat lang to sa sa CT125, sa Badja 125, or sa CT150, sa Boxer 150. Ayan, sukat lang yan, pare-parehas lang sila. Ito yung ipapalit natin dito. Ngayon babaklasin na muna natin yung manubela, no. Una natin tinanggal itong handlebar nya. Sunod naman natin itong nut na to, malaking nut. Pagkatanggal natin ng handlebar tapos ng tornilyo dito, mahuhugot na natin itong butterfly. Kung yung butterfly nyo is malaki na yung butas, no, kung ginawang tagusan dito, mahuhugot nyo na agad. Pero kung hindi pa, alam ko, tatanggalin nyo muna itong tornilyo nitong shock. Ngayon susunod naman natin itong lock nya dito, tatanggalin din natin. Ay, natanggal na natin yung tornilyo. Ngayon ito yung itsura ng kanyang ball race, no. Itong bearing, ito ball race yung tawag dito sa ganitong bearing. Buo pa yung bearing nya. Ayan, buo pa. Pag ganyan, pwede pa natin yung gamitin. Lalagyan lang natin ng grasa kung ganito na itsura. Pero pagka durug-durug na yan o lagas-lagas na, hindi na pwede yun. Ngayon gagawin, higpitan. Pag ganito yung sa inyo, higpitan nyo lang. Nilagyan nyo lang ng grasa taas baba. Ito rin kasi sa taas okay pa. Ayan, pwede pa siya. Pero ako papalitan ko na siya ng stick bearing, kasi baka ilagay din namin to sa sidecar tong motor na to, kasi maganda yung ganung bearing pag pang sidecar. Ngayon tatry natin, papalitan ko to. Pero syempre kailangan natin tanggalin tong pinaka itong sa ilalim nya. Ayan, kasi hindi natin mapapalitan ng stick bearing yan pag di natin tinanggal to. Ngayon tatry ko kung mahuhugot ko to na hindi tinatanggal yung gulong. Gagamitan ko siya ng flat screw o kaya llave. Ayan, try muna natin siya gamitan ng flat screw. Ito yung pinaglumahan kong flat screw. Pwede rin tayong gumamit ng llave, no. Gagawin lang natin itong dulo lang na to.
Yan. Tapos kailangan natin syempre hugutin yung T-post na sa pinaka chassis. Ito, nahugot na natin yung bearing. Ayan. Buo pa siya pero nag-decide na akong palitan. Ayan. Pero pagka kayo, pwede nyo naman siya i-regrease lang. Lalagyan nyo na lang ng grasa. Tapos higpitan nyo lang. Tatry ko siya na hindi ko natatanggalin yung mga kable na yan. Saka itong T-post. Ganyan lang siya. Sunod naman natin gagawin, tatanggalin natin tong mga baso niya ng cone. Ito sa taas saka sa baba. Meron din kasi siya sa baba. Ayan. Unahin muna natin sa baba. Tapos gagamitan natin siya ng T-wrench. Tapos pupukin lang natin. Tanggalan natin nasa baba, yung sa taas naman. Tanggal na rin natin nasa taas. Ito na ipapalit nating bearing. May size tong bearing na to, dalawa yan, magkaiba ng size yan. So ang size nitong isa is 46 by 28 by 12. Ito namang isa 46 by 25 by 12. So yung malaki, itong 46 by 28 by 12 sa ilalim to. So yun yung kapares niyang cone. Ngayon ilalagay muna natin yung itong pinaka cone. Lalagay muna natin. Lalagyan natin ng konting grasa yung paglalagyan natin. Kung di nyo naman siya mapasok na maayos, pwede nyo gamitin yung lumang cone ito. Next naman natin yung sa taas, itong 46 by 25 by 12. Ayan, sa taas naman siya. Pag nilagay na natin parehas ng cone, sunod naman natin yung bearing. Lalagay muna natin sa T-post. Yung bearing natin pambaba, yung malaki, dito kasi tatama yung gitna nun, kaya mas malaki dapat sa baba. Yung size, itong 46 by itong 46 by 28 by 12 sa baba yan. Sa T-post, lalagyan muna natin grasa to kasi kinakalawang na rin para mabawasan yung tendency na maputol to, no? Lagyan natin ng grasa. Di baling maraming grasa, wag lang yung sobrang konti. Tapos ipasok lang natin sa T-post. Make sure lang nakalapat yung bearing pag kinabit natin. Yan, madali naman may pasok yan. Kailangan nyo lang siyang pukpukin ng konti, no? Para mailapat dito sa pinaka dito sa baba. Kasi kailangan nakalapat yan para pag pinasok natin, ang i-adjust na lang natin yung higpit, no? Kasi kung yan maluwag, saka yung dito, kung di masyadong nakalubog tulad nyan, mangyayari dyan, pag in-adjust nyo siya, pag ginamit nyo siya, may tendency na lumuwag siya ulit. Kasi doon pa lang siya papasok yung pinaka-cone. Ngayon, kung nakasagad na siya dito, saka dito, wala tayong poproblemahin, kundi yung higpit na lang. Ayan. Ayan, nakabit na natin sa ilalim, pwede natin ikabit tong T-post, no?
kailangan sakto yung ano natin dito, ano, yung bearing that nakapasok na mabuti. Then, ayan, dito natin siya higpitan natin siya ng sakto lang. Yung pag inalog natin, dapat hindi na siya lumalagotok ng ganun. Higpitan pa natin siya. Pag nakuha na natin yung tamang higpit dito, yung hindi siya sobrang sikip, hindi rin siya sobrang luwag, no? Dapat pagka inalog nyo siya, hindi na siya mauga. Pag di nyo nararamdaman yung alog na nung unang di pa napapalitan, or yung kung sisikipan nyo lang siya kung okay pa naman yung bearing nyo, sikipan nyo pa kung medyo maalog. Pero pagka okay na, yung hindi sobrang higpit, hindi sobrang luwag, ganun lang yung dapat na higpit sa kanya, kasi para pre-wheel siya sa pagliko. Ngayon kakabit na natin yung butterfly. Ngayon okay na yung ano natin, yung knuckle bearing natin o yung steering bearing, nabalik ko na rin. Pakita ko sa inyo yung ano, yung play niya. Yan, wala na siyang uga, wala na siyang alog. So yun lang para sa video na ito. Don't forget to like this video and subscribe kung di ka pa nakasubscribe. Pindutin mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na video tutorial na aking i-upload. Thank you for watching.